May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, pride for blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120/80, noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140/90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay doon ba sa reseta ni Doc na kontra kolesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay. Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen. I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangosteen or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, Tid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Rapido, hataw, balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido, hataw, balita. Mga malalaking balita, hataw na. Rapido, hataw, balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa tuloy-tuloy pa rin pong special coverage, mga kaibigan, ng Traslasyon na 2026. Sa ating munang headlines, sa ating Rapido Hataw Balita. Abot po sa 187,000 deboto nakapaligid sa andas ng Nazareno. Kasalukuyang nasa Carlos Palangka na ayon po sa Manila LGU. Halos 70 katao ang nasugatan, masaktan sa gitna ng traslasyon ayon sa NBR-RMO. Isang tabloid photojournalist, naku naman o, namatay po habang isinasagawa po ang traslasyon coverage. Pahalik sa Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand, extended hanggang bukas. Yun hong pagguho naman ng landfill sa May Cebu City. Isa na ho ang naitalang namatay, 12 ang nailigtas. Tent City itinayo para naman sa mga apektado ng pag-alboruto ng Mayon. Inyo pa rin po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kaisa ang kauna-unahan, DZRH, sa banal na pagdiriwang sa kapistahan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Sa ating pong mga balita, mga kaibigan, patuloy pong pagdagsa ng mga deboto sa paligid po ng Quiapo Church habang papalapit ang andas ng poong Jesus Nazareno. Kanina pong alauna ng hapon na sumigit kumulang sa 35,000 deboto na ang nasa paligid po ng simbahan ng Quiapo. Sa kasalukuyan, nasa Carlos Palangka na nga po ang andas. At dinatayang umabot po sa may 187,000 kabuang bilang po ng mga deboto doon. Samantala, patuloy namang nakaantabay ang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office, PNP at iba pang ahensya ng pamahalaan para ho matiyak ang seguridad at kaayusan ng traslasyon. Umakit na sa 464 ang pasyenteng maserbisyo ng Philippine Red Cross Safety Services hanggang alas 12:09 kaninang tanghali habang kasagsagan ng kapistahan ng poong Jesus Nazareno. Ayon sa PRC, 10 sa mga pasyente ay may malubhang kaso gaya ng malalim na sugat at puncture wounds habang 13 naman ang dinala sa ospital. Samantala, halos 700 ang nagtamo ng minor at major injuries batay sa talaan ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office. Isa hong malungkot na balita sa hanay ho ng mga kagawad ng media. Pumano po ang isang tabloid photojournalist na si Ito San sa kasagsagan ng coverage sa pistaho ng poong Nazareno dyan po sa Maynila. Sa initial na report, atake daw po sa puso ay kinamatay ni Ito sa edad na 55 anyos. Ayon po sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, bigla daw hong bumagsak mula sa kanyang pagkakatayo itong si Ito malapit sa Manila Police District Station 5 alas 3 kanina ho madaling araw. Mabilis naman siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital sa Maygat Andres Bonifacio Memorial Medical Center, ngunit siya po'y binawian na ho ng buhay doon. Ilang araw naman nung may flu si Ito, ngunit patuloy pa rin sa pagtatrabaho at nakatutok po bago ang traslasyon kabilang ng tradisyonal na pahalik.
Patuloy naman ang pagsakay ng mga deboto sa LRT2 ng nakayapak para makiisa sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno. Nakasuot ang mga ito ng maroon na t-shirt, may bitbit na bimpo at telang nakatali sa kanilang ulo ang mga nasabing deboto. Magpaalala naman ng mga otoridad ng LRT2 na mag-ingat sa pagbiyahe at sumunod sa patakaran ng tren at istasyon para sa ligtas na traslasyon 2026. Extended hanggang bukas, Enero 10, alas 10 ng umaga, ang tradisyonal na pahalik sa imahe ng Jesus Nazareno. Diyan po sa may Quirino Grandstand para mabigyan ng pagkakataon ng mas maraming deboto na makahalik sa poon. Ayon po sa Quiapo Church na pansin ni Rector Father Ramon J. Licuanan, ang patuloy na pagdagsa ng mga debotong nais makalapit at mahawakan ng imahe ng Poong Jesus Nazareno. Dahil Biyernes at tinasa ang dadami pa ang mga deboto na pagdesisyonan ng pagpapalawig ng pahalik hanggang bukas nga ho 10 ng Enero. Sa tradisyonal na pahalik, pinapayagan po ang mga deboto na humalik at humawak sa imahe bilang bahagi ng kanilang debosyon at pag-asa magkaroon ng himala sa kanilang buhay at matupad ang kanilang mga kahilingan. Noon, karaniwang nagtatapos ang pahalik ilang oras lamang matapos magsimula ang traslasyon. Subalit, ngayong taon pong ito, mas pinahaba ito para matugunan ng dami ng mga deboto. Sa ibang balita naman, isa na kumpirmado na sawi sa gumuhong Binaliw Landfill sa barangay Binaliw sa Cebu City. Ayon kay Councilor Joel Garganero, ang biktima ay natrap sa loob ng nag-collapse na staff building dahil sa landslide. Umabot naman sa 12 na sagip at nadala sa ospital habang higit sa 30 ang nawawala. Sinabi ni Cebu City Mayor Nestor Archibal, nasa 110 empleyado ng landfill ang apektado ng trahedya. Patuloy naman ang search, rescue at retrieval operations ng mga otoridad para sa iba pang hinahanap. Nagtayo naman ng Department of Social Welfare and Development DSWD ng Tent City para sa mga apektado ho ng pag-albruto ng Bulkang Mayon sa Albay. Ayon po sa DSWD, katuwang ang Philippine Army at ang Philippine Coast Guard na itayo kaagad ang mga tent na magsisilbing pansamantalang matitirhan ng mga inilikas na pamilya. Kasya naman sa tent ang 5 hanggang 7 miyembro ng pamilya. Partikular na maninirahan ng mga pamilyang sa pinitang inilikas sa Barangay Calbayog na sakop po ng 6 km permanent danger zone. Bobo ng halos 160% ang budget ng distrito ni Batangas Representative Leandro Leviste sa 2026 General Appropriations Act. Batay sa dokumento mula sa GAA, ang pondo para sa mga proyekto sa 1st District ng Lawigan ay lumundag ng mahigit sa 2.2 billion pesos mula sa original na proposal ng Executive Department. Mula sa 1.373 billion pesos sa National Expenditure Plan na isara sa 3.578 billion pesos ang final budget para sa mga proyekto sa distrito ni Congressman Leviste. Ang halaga ay para sa mga infrastructure projects na kinabibilangan ng road construction, maintenance at rehabilitation, gayon din ang pagkukumpuni ng mga tulay at konstruksyon ng multi-purpose buildings. Kasama din ang pag-improve ng water systems at health facilities, pagtatayo ng school buildings at evacuation centers at iba pang local infrastructure projects. Samantala, ipinaskil ng mambabata sa kanyang Facebook account ang tala ng mga tinutukoy na proyekto na asa ng kanyang constituent ngayong taon at kanyang tiniyak na walang flood control projects sa nabanggit na listahan. Walang patid na pag-uulat sa mga pinakahuling kaganapan sa pinakamalaking pagtitipon ng mga deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Atin na pong alamin mga kaibigan, ang update pa rin po sa ating sinusubaybayan na traslasyon. At nandyan po sa area ng Quezon Boulevard si RH5 Val Gonzales. Val, ano ng balita dyan? Val?
Val G. Ayan, abay nasa area na pala na ano to, no, partner, Carlos Palangka. Carlos Palangka. Ayan abay matindi dyan sa dami nitong mga deboto na nagtungo ngayon at talagang sumasabay sa andas. At saka inaasahan na Lakay Ray na pagsapit dyan sa area ng Palangka na yan ay sigurado talagang magbabagal dahil pakipot na yung mga daan dyan masisikip. Masisikip na yung mga daan dyan. Ayan. Kaya siguro naman na-clear na yung lugar at wala naman nakambalang na mga sakyan dyan. Kasi maalala ko na nagko-cover tayo dyan eh. Meron pa tayo nakita na binubuhat talaga yung kotse. Ay talaga, oo. Ay siguro naman natuto na yung mga residente dyan sa area na yan. Yung mga tao, ano? Talagang bubuhatin ng sakyan mo kahit gaano pa kalaki. Otherwise, tatapak-tapakan, tutungtungan ang mga sasakyan. Sa dami ba naman ng tao? Correct. Ayan, okay na ba si Val Awampay? Ayan na. And of course, kanina, yung nakita nga, bumulaga nga sa akin yung nangyari sa isa nating kasama sa buhay, si Ito. Ano ba itong isa siyang photojournalist. Foreign correspondent ba ito? Hindi. Ito-san. Ito-san. Isa siyang photojournalist ng isang tabloid. Siya ay saksi. Siya ay nagko-cover ng traslasyon ng biglang bumuwal or nag-collapse hanggang sa tuluyan ng malagutan ng hininga. In the line of duty. Grabe naman. Ganun talaga. Tayo mga nasa media siguro dapat talaga siksik tayo sa mga pampalakas. Abay, mantakin mo. Sunod-sunod kasi yung kanyang ginawang coverage. Ayaw rin dito. Abay, yun. Saka prior to that, mukhang hindi na talaga magandang nararamdaman. Pero dahil sa tawag ng profesyon at tungkulin, talagang minarapat niya na mag-cover pa rin ng traslasyon. Ang ating paikiramay sa ating kapatid sa hanap buhay. Yes, Ito-san. Parang sounds Japanese. San. Alright, sino nang ready? Si Val, okay na? Awampay ni Val. Mamaya ay malalaman natin dito, partner, kung gaano kabilis itong andas kasi binabanggit ni General Nartates nung siya pa ay NCRPO dati, 15 hours. Ngayon baka ang target i-break yung kanyang mapaigsi. Yan na. Ito na, nasa Carlos Palangka area si RH52 Edniel Parose. Edniel, kumusta na dyan sa Carlos Palangka? Edniel Parosa. Ayan. Okay. Romel, nandito tayo ngayon sa pinakabuntot ng prosesyon. Kung makikita niyo sa ating live video, medyo naitulak ka pa yata. Putik na malaglag no. Ito kasing lokasyon natin, Romel, hindi na siya makausad ng gusto sapagkat ito yung pinakabuntot ng prosesyon. Makikita niyo sa aking likuran. Yan yung Manila LGU, yung kanilang DPS na naghahakot na nung basura at very diligently na nagpa-follow up doon sa iniiwan ng ng trail itong Nazareno. Batay doon sa mga nakakausap natin na nanggagaling doon sa unahan ay yung pinaka-andas na isa sa Nazareno area pa rin ng Carlos Palangka. Sumampayam dito sa Carlos Palangka mula sa Ayala Bridge bandang mag-alas 12 ng tanghali at mabagal lang umuusad hanggang sa mga oras na ito. Higit 2 oras na, Ray at Romel. At kung tama yung binabanggit ng mga nasa unahan ay hindi pa nakasasampagam doon sa may Quezon Boulevard. Ito ang bus ng Jesus Nazareno. Yung sitwasyon dito sa pinaka-trail, ipapaling ko lamang yung aking parang kung hindi ako nagkakamali, Edniel, ito yata yung area ng Fiati. Yung kanilang annex. Ayan. Doon galing yun. Ganito na kalinis, Ray at Romel. Parang walang dinaan ng posisyon. Ito yung itsura ng Manila LGU. Agap sila, traslasyon. Ibang-iba doon sa kanina, kung shout out kay Yorme. Unang reports natin, halos hindi mahulugang karayom. Kiskisa na yung siko ng mga kababayan natin. Pero pagpasok dito sa Palangka, ay itong
LGU. Yung ating mga kababayan ay yung mga nandito sa Palangka, palibhasa lunchtime, Rhea Tromel, medyo umatras ng konti. I don't know kung lahat sila nakatanaw na doon sa mismong Amdas. Pero yung iba naman sa ating mga kababayan, dahil masikip itong tulay na ito, itong tulay sa may Carlos Palangka ay masikip, umiikot na roon sa may Arlegui side at papunta na roon sa malapit sa may Plaza del Carmen, kung saan inaasahan yung naka-schedule naman talaga, nakatakda itong tradisyonal na dungaw ng translasyon. Yung binabagit natin na lugar na yon, isa rin yun doon sa mga key places ng translasyon at inabangan ng ating mga deboto ng mga Katoliko. Kamusta ang Itong Palangka, Rhea Tromel, Go ahead. ito na yung first na kalye, unang kalye na makikipot na yung mga daanan. Yan nga binabanggit ko kanina, Edniel. Oo, dahil pagtapos dun sa Ayala Boulevard, itong Palangka at from here on, masisigip na yung mga daraan ng kalye dito sa Quiapo District. Kamusta ang panahon na Edniel? Mukhang tirik ba ang araw sa iyong kinaroroonan? Parang sa tingin ko hindi Makulimlim gaano naman, makulimlim. tirik ang araw. Yan, nawawala yung audio ni Edniel. Si Edniel Parosa ay nasa bahagi ng Carlos Palangka. Nasa tapat siya nung annex ng Fiati. Alam ko, annex ng Fiati. Kung ikaw manggagaling sa Intramuros, kanang bahagi. At pagkakaliwa naman, papasok ka dito sa may eskolta. Hindi ba? Yan. Edniel? Nawala yung audio. Okay lang. Sige, Edniel, salamat ha. Ayan, sige, thank you so much. babalikan natin si Edniel Parosa. At least alam natin yung sitwasyon sa may area ng Carlos Palangka. Yung as of kanina, 2:05 p.m., yung unahang bahagi ng translasyon nasa area ng Quezon Boulevard. Yung buntot ng translasyon sa ngayon, nasa paanan Carlos na. Palangka pa lang. Kalalagpas nung paanan yan ng Ayala Bridge sa may Carlos Palangka. Ayun. Mahaba-haba pa ang babaybayin. Mahaba pa yan. Sandali, yung ruta ba nito from Carlos Palangka andyan, kakanan ng tama, Quezon Boulevard. Yan. At naroon ang ating kasamang si Val Gonzales. Ayan. Malaman natin ang sitwasyon. Okay na si Val. Okay na si Val Gonzales? Yes. Sige, Val, nasa Quezon Boulevard. Nandiyan na ba yung ulo? Napapanaw mo na, Val? Yung unahang bahagi, Val. Kasi yung buntot nasa kabila may malapit-lapit lang yan hanggang Quezon Boulevard. Oo. Ayan. Val Gonzales. Nahihirapan yung mga signal natin. Alam mo kasi nangyari kasi yan, siyempre ginam ng kaninang madaling araw pa actually kagabi mga pa signal. yata. Ayan, naapektuhan din pati mga radio signals mabuti na lang at meron tayong option. Alternative communications. Kasi may mga satellite din naman tayo, di ba? Ayan, gamitin na natin yung ating mga high-tech na communication. Kaya kung mapupunan ninyo, on time lagi ang video natin. Yes. Oo nga, in fairness. Habang nagre-report yung mga reporter natin, may nakikita natin yung kung ano talaga yung nangyayari sa grounds. Ayan. Real time, in other words. Ayan. Sige. Itaas nyo nga, ipalaki nyo nga yung video na yun, para ma-annotate namin dito. Paano nangyayari. Yung video na yan, sa Manila to, no? Courtesy of city government ng Maynila. PIO. Yan. Ayan. Ayun. Maraming salamat kay Boss Cesar Chavez. Ayan. Kudos Chief sa of mga Staff taga Manila LGU. City Mayor Isko Yorme Moreno. Para siyempre, alam mo, sa totoo lang, tama yung alam mo, ewan ko lang, ngayon ko lang naman na pagtanto sa taon-taon na coverage natin dyan sa translasyon. Abay, talagang kabuntot kagad yung naghahakot ng basura. Talaga malinis. Saka maagap talaga ang city government. Aba, ang galing talaga ni Yorme. Nakikita natin sinasabuyan ng tubig yung mga deboto. Para kahit papaano maibsan yung matinding init. Ayan na. Ayan na. Sige, Lakay. Sige, si Edniel. Edniel, balik ka sa linya. Edniel Parosa, mula sa Carlos Palangka. Ray at Romel, kasama ko ilang mga deboto ng Jesus Nazareno. Yun! Woo! Hey! Kung po kayo. Padarin nyo muna. Nasaan yung video? Tagapasay. Ayun na. Meron ba sa inyo mga nakasampa na sa meron ako. Ano ang pakiramdam? Masarap. Masarap sa pakiramdam. Tapos dadasal mo ng marami. Okay na yun. Ano mga panalangin mo? Marami. Na mga lahat ng buhay sa deboto dito. Mga deboto.
Matagal ka ng deboto? Matagal na. Matagal na akong deboto. 2019 pa, deboto na ako. Talaga. Napapansin ko, Ray at Romel, puro mga kabataan yung Puro itsura. mga Gen Z. nandito. Mga kaedad natin yan, Edniel. Kamagyan. Mga kaedad natin. Oo, mga kaedad mo. Kayo, naka... High Tower Storage po. Ano, taga saan? High Tower Storage, shout out po kay Sir Julius. Ano panalangin mo? Para Ano panalangin? Oo. Sana, pagpalain pa siya ng Panginoon. Okay. Hi po. Iba-iba, all walks of life, ika nga, Ray at Romel, itong mga nandito. Itatanong ko sana, Edniel, yung mga Valenzuela pa, ah. Venezuela, kumusta po kayo? Wow! High spirit, Hey! Ano panalangin nyo sa phone? Sana walang magkasakit sa pamilya namin. Yun. Uy, kami ligtas! So, ibig sabihin, Edniel, wala ang signal. Ibig sabihin, Edniel, mula Valenzuela hanggang Maynila, naglakad lang sila? Naglakad yan. Oo. Magandang tanong sana. Ganyan yung mga, naglalakad talaga. Usually, di ba, naglalakad? Nakikita ko yung mga naglalakad sa MacArthur Highway, mga yan. Oo. Mga nakayapak pa. Nakayapak, oo. O, di ba? Ayan, medyo nawala ulit signal ni Edniel Parosa. Edniel, kumusta na? Oy, sino yun? Dumana parang yun. may nakita kong Pamilyar, Christian Manyo sa likod, oh. Christian Manyo! Ayun, naglakad na pa pala yun. Sige, Edniel, babalikan ka na lang namin mamaya, pero okay. Yung, salamat, Edniel Parosa. mo yung mga grupo ng kabataan na yan. Correct, yan. Alam mo yung mga yan, sa totoo na nakakahanga yung mga deboto. Oo, lalo na yung mga kabataan, di ba? Sa murang edad. Uy, makita nyo nga yung malaking video. Ano yung nangyari doon? Nagtatakbuhan. Yun, no? Ano yan, sinasalubong o ano yan? Humahabol sa buntot or papaano? Ayun, no. Wow. Tingin ko yung lubid siguro pinag-aagawan. Yung lubid. Ayun na. Nasa area to ng Carlos Palanca. Yan yung live feed natin, ano ha. Ayan, no, yung wave ng tao. Dagat ng tao. Hindi mo pwedeng salungatin yan kasi pag sinalungat mo yan, mababaling katawan mo. Kailangan matibay-tibay talaga ang resistensya mo. Kapag naka-experience sa ganyan, talagang mapapatakbo ka kung saan papunta yung direction. Wave, yung direction mismo, ano ha. At yung humihila ng andas, kahit na sabihin nilang dapat ganito ang maging direksyon, hindi nasusunod eh. Oo. Hindi nila makontra yung daluyong ng mga tao. Kasi depende yan kung ano yung naniniwala kasi mga deboto, kung ano yung direksyon na dapat puntahan. Yun ang direksyon na gusto ng pong Jesus Nazareno. Pero sa dami talaga ng mga tao, hindi makontrol kung saan patungo o saan direksyon. Ayan. Kaya siguro sa ating mga babayan, kapag medyo nakaramdam po tayo na hindi maganda at nasa gitna po tayo ng ganyang kadaming tao, tumabi-tabi na po tayo. Ano po? Kanina siguro, lumabas ako. Muna tayo. Lumabas ako kanina, Lakay Ray. Maganda ang kalagayan ng panahon. Hindi siya ganun kainit. Makulimlim. Medyo makulimlim lang. Makulimlim. Pero sana magpatuloy yung ganyan at wag bumusang ulan. Kasi nakakaawa yung mga deboto. Biruin mo, siksikan kayo dyan. Pawis na pawis kayo, tapos biglang bubusang ulan. Wag naman sana, ano? Alam mo, sa dami kasi na sa tinagal-tagal ng panahon na talagang iba panata na kasi yan eh. Mula pagkasilang, mula nang sila'y bata pa hanggang sa mga panahon na may edad na, tuloy-tuloy. Hindi nila inaalintana yung anuman ang kalagayan ng panahon. Rain or shine. Talagang pupunta mainit sila. man, umuulan man, o anuman. Pero syempre, isaalang-alang natin ang ating kaligtasan. Ayun. Alright, so sino na ngayon ang nasa yung Carlos Palanca, gusto kong malaman kay Val Gonzales and of course from Carlos Palanca to Quezon Boulevard. Then from Quezon Boulevard, kakanan niya ng Arlegui Street. Mga masisikip na lugar na yan. Mayroon pa yung Fraternal. Talagang inaasahan natin na lalong babagal ang usad ng andas. Kaya ang dami tuloy mga nag-iisip baka naman lalagpas sa 15 hours. Malalaman natin yan na tayo naman tiwala sa kakayanan ng mga hindi ko ma-recall kung kagawad ng PNP. Kung noong nakalipas na taon ng traslasyon ganitong oras, asaan na siya. Ayun nga, no? Diba? Oo. Pero mabilis last year talaga eh.
Di ko rin inasahan na ganun, Parang, wow. bago mag alas 12 ng hating gabi, tapos na eh. Tapos na eh. O, diba? Dati lumalagpas pa ng midnight, Ay, diba? oo. Hanggang madaling araw pa yun. Kasi there was a time na nakapag-cover ako, umaga na natapos eh. Oo. Talaga naman, ayan na. Alright, tayo'y magbe-break muna, no, Sige. ha? Atin mo nang bigyan daan ng ilang paalala mula sa ating impilan. Kami ho'y magbabalik pa rin po mga kaibigan sa ating special coverage dito pa rin po sa Traslasyon 2026. Anyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Romel Fuertes. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Siyempre, una sa Pilipino. Para po sa Traslasyon 2026. Traslasyon 2026 DZRH Special Coverage. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Nuestro Padre Jesús Nazareno. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagot. Sa Translasyon 2026, ano pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ito na, partner, ang ating kasamahan na sa area ng Quezon Boulevard, si RH5 Val Gonzalez. Val, kumusta na dyan? Siya ay nasa unahang bahagi ng andas. Go ahead, Val. Romel at Ray. Ako'y nandito sa ika-4 na palapag. Ika-4 na palapag nitong isang gusahin. Kung nasaan yung ating ayan, kung nakikita ninyo yung video ni Utoy Gaddafi Jr. Ay kitang-kita itong isang lalaki na sakay ng stretcher. Stretcher. Rescuer. Ayan, yan, mula sa rescuer. At pinatatabi na yung mga nakaharang dito sa bahagi ng Arlegi dahil isang lalaki ito. Isang deboto dahil batay doon sa kanyang suot-suot ay nakatulay maroon ito na damit at naka-short pants lamang ng kulay puti. Ay inalis mula doon sa bahagi ng Quezon Boulevard, pinasok dito sa bahagi ng Arlegi Street. At nilagay sa stretcher dahil ito ay walang malay ito. Itong lalaki ito, habang itong bahagi ng Quezon Boulevard, itong Quezon Boulevard, yung papasok na ng Quiapo Church, ay punong-puno na ng ating mga kababayan. Hindi ito yung sitwasyon kanilang bago ako mag-report. Pero ngayon malapit na itong andas ng Jesus Nazareno na nandyan sa may bahagi ng Quezon Boulevard ay halos magkapalitan na, literal na magkakapalitan na ng iba. Itong mga deboto na nag-aabang. Dikitan ng mga mukha, oo. Halos wala ng galawan. Pinunan ng mukha ito, literal. Correct. At nakabang ang kanilang atensyon. Ang kanilang atensyon ay doon sa bahagi ng Quezon Boulevard. Dahil doon sa hindi ng sitwasyon dito sa bahagi ng Quezon Boulevard, yung pakyat kung galing ka rito sa may Quiapo Church. Dahil doon sa tindi ng sitwasyon, ay meron pang mga dumating ngayon dito sa aming kinangalunan, dito sa aking nakikita dito sa bahagi ng Arlegi, ay nagdagdag pa ng bilang ng mga hingos na siyang tutulong doon sa mga maaaring mawalan ng malay o masaktan dahil dito sa pagdaan ng andas ng Pong Nazareno dito sa bahagi ng Arlegi. Maging yung mga tauhan ng Philippine National Police ay meron akong nakikita dito sa aking gawing kanan na pumuporma na dito sa isang kanto, yung susunod na kanto dito sa may bahagi nitong Arlegi para umasiste doon sa mga tauhan doon umasiste doon sa mga rescuers, mga rescue volunteers
na siyang nag-aalalay doon sa mga hindi matayang masasaktan dahil doon sa pagdaan nitong andas ng Poong Nazareno. Ito pa, isang mahabang linya pa ito. Ayan, nakikita nga namin. Grabe, ano? Oo. Talagang ano na, ano? Puro tao yung nakikita mo sa gitna Kung ng iisipin mo, paano dadaan ng andas dyan sa kapal ng mga tao. Oo. Alam mo, tamang-tama yung binabanggit mo, Romel. Hindi mo talaga may isip kung paano dadaan. Paano sisingit yung malaking andas at iba pang mga sumusunod. Dahil itong bilang ng tao na nandito sa kabanang Arlegi ay mga dodoble. Ay, sigurado. Oo. Sa sandali Marami pang darating yan mamaya. Oo, yung mga nakasunod doon sa andas ng Poong Jesus Nazareno. Lalo pa ngayong kumakapal, yung bilang ng mga devoto na nandito sa bahagi nitong Quezon Boulevard. Yung paakyat ng Quezon Bridge, kung galing ka ng mismong Quiapo Church, ay lalo pang kumapal. Yung habang tumatagal, bawat hinintay na nagdagan ng kamating bilang yung ating mga kababayan. Dito sa may kahaba ng Arlegi, mayroong palabas at merong pasok, pero mas marami yung palabas ng bahagi nitong Quezon Boulevard. Mas malaki yung bilang ng mga palabas. Yung kahaba ng Arlegi mula rito sa aming tinarulunan, so may papakita naman ng camera ng camera ni Utoy Ganapi Jr. ay talagang literal na wala nang may dadagdag. Wala nang magulungang karayong yung lugar na ito na napakaliit. Itong bahagi ng Arlegi Street kung saan dadaan itong andas ng Poong Nazareno. Lalo pang makikita yung bilang ng pwersa ng Philippine National Police na ipinakalat doon sa iba't ibang mga gusali dahil ngayon ay makikita na yung mga naka-uniforme pa lamang na bilang ng pwersa ng Philippine National Police ay makikita na ngayon na nakapwesto na dito sa lugar upang umasiste doon sa ating mga kababayan. Eto, malaking bulto na naman ng mga devoto ang nagsasalubungan dito sa may pinaka-arko mismo nitong barangay na ito na masakop nitong pinakakanto ng Arlegi at nitong Quezon Boulevard. Hindi ko pa nakikita dito sa aming tinarulunan itong andas ng Poong Nazareno. At kung makikita ninyo dyan sa video nitong si Utoy Ganapi Jr. ay talagang lalo pang kumakapal itong bilang ng ating mga kababayang devoto na siyang sasalubong doon sa pagdaan ng andas ng Poong Nazareno. Along lang ng tao yung makikita dito sa may pinakakanto mismo. Yan naka-steading camera ng ating piloto at cameraman na si Utoy Ganapi Jr. Yan yung malaking ayun, nakita ko na yung tali ng andas ng Poong Nazareno. At makikita na dito sa may pinakakanto mismo ng Arlegi at Quezon Boulevard yung pagkaosyo, literal na pagkaosyo. Nagsalubong dito sa may pinakaulahan. Ayan, kung may pagpakita ng Utoy Ganapi. Nakikita nga namin makikita yung hirap Romel at Ray, yung hirap ng mga dito na ituwid, yung nagkabuhang-buhanap, nagkamusya-musya ng kanilang pagtingin na tali, yung pinakatali ng andas ng Poong Nazareno. Merong mga kababayan tayo na nagsasabi ng tubig doon sa mga kasali. Nakikita namin yung lubid. Ayun yung lubid na yan. Yun na, dumadaluyong na. Merong isang lalaki naku po. Wow. Pero nakikita naman yung receiver. Ito yung parang natutulog parang sa aking paningin. Nakatago siya rito sa may pinaka-arko. Yung pinaka-konkretong arko. Hindi ko na makita. Nawala na siya dahil sa ikot-ikot lang itong pinaka-tali mismo. Itong pinaka-tali mismo ng andas. Ng Poong Nazareno. Akala ko kanina lalabas na rin sa kanto ng Arlegi Romel at Ray, pero hanggang sa ngayon tanging-tali pa lang. Nako, ayun papasok. Yun na. Di lalong hindi nagkamayaw. Ang mga tao. Hindi nagkamayaw talaga. Naguna sa paghawak sa lubid sa paghawak doon sa lubid. Ayun, iba-ibang mga kulay na kasi yung mga rescuers mula doon sa iba't ibang
mga grupo o organisasyon ay nagtutulong-tulong na dahil inaasahan nila na itong pagpasok ng andas ng Pong Nazareno dito sa bahagi nitong Arlegui Street ay talagang magkakaroon ng mga masusugatan dahil naiimbono na dito sa lugar. At sa sikip, tama ka Romel, yung sa sikip nitong kanto na ito. Kaya itong mga rescuers ay hindi na magkamayaw kung saan nila titingnan, kung meron man. Napakarami yun yung kanilang tanging nila. Ang matindi nito, paano pagkakasayan? Kasi kakanan yan ng Fraternal, sobrang sikip yung Fraternal Street, tapos kakanan pa ng Vergara Street. Lalo mas masikip. Masikip na mga kalian dyan sa may area ng Quiapo. Ha? Nako, tama ka dyan sa binabanggit mo na yan na Ray. Oo. Talagang... Kasi paikot yan eh. Oo. Correct. Oo. Ayun. Tinitingnan natin ngayon. Kasi tinitingnan ko sa mapa, paikot siya. Paikot dyan sa may area na yan. Yung nakikita natin na mga tao dyan sa area ni Bal, yan yung mga tao pa lang dyan sa may Carlos Palanca sa Quezon Boulevard. Yung ibang mga grupo pa. Sumasalubong yung iba dyan Saka yung iba dyan, pagka nakita nila na mahirap pasukin ito, dito tayo dumaan sa ibang iskinita. Nako. Sasalubong sila sa kabilang iskinita. Nako, lalo na. Ito na ngayon. Kung may papakita lang ni Otoy Gaddafi, yung pinaka-kanto mismo, yung pagpasok, makita ninyo yan naka-style camera natin na yan, makita po ninyo kung gaano kalaki yung sakripisyo na nangangailangan ng lakas ng katawan at dapat ay hindi ka kinakabahan dyan sa ganyang klase ng eksena na makikita lamang dito sa Pilipinas, makikita lamang sa January 9 at makikita lamang sa tuwing pista ng Pong Jesus Nazareno. Sa nakikita ko, Bal, sa amin nakikita nila kay Ray, mukhang hinahanap nila kung nasa na yung lubid eh. Oo nga eh. Ayan, paikot-ikot yung tao paikot-ikot yung tao. Daluyong yung tao eh. Ayun, naotso yung lubid eh. Nandito siya sa may pinakaharapan mismo. Hindi maituwid dahil nga sa pagbanta ito. Hindi maituwid dahil lumabas sa lubong at meron din papasok dito sa bahagi ng Arlegui. Yun yung malaking hamon, malaking challenge ngayon dito sa mga rescuers ay nitong mga humihila, itong mga inyos at disipulo kung tawagin na siyang nagtutulong-tulong upang namataan ko yung lubid. Umiikot na. Matalas yung mata ni partner dito, parang teleskopyo, nakikita yung lumampas lubid. siya sa may arko eh. Sa may, ayan. Yun. Umatras na naman. Eto nandito. Ayan, yun. Hawak na nila. Yun. Hindi maituwid-tuwid dahil nagbabalyahan na eh. Wala eh. Grabe yung daluyong ng tao eh. Wow. Alon-alon ng tao itong makikita mo rito kaya hindi maituwid. Yun yung napakalaking... Paano uusad dyan pag ganyan? Oo. Wow. Hindi maituwid. Parang ahas yan na na. Nagpapaikot-ikot, hindi malaman kung saan dadaan. Eto na, yung pinaka... Ayun, na-8 na, nag-letter yun na. Yan na. Oo. Para yung pinakaunahan ng lugid. Ayun, yung pinakaunahan ng lugid. Yung pinakaunang ng lugid nandun sa may yung mga nakasot ng kulay asul. Yung nakasot ng kulay asul, nandun yung pinakaunahan ng lugid. Yun. Kaya... Ayun, doon sa may pinakaunahan din, nagsabol-buol. Hindi naman yung pinakaunahan ng lubid, yung nagsabol-buol. Kundi hanggang doon sa may pinaka-gisla ay talagang hindi na maituwid. Nung mga may hawak ng lubid. Dahil nga sa pagwelta ito, kaya nandun yung malaking challenge sa kanila. Mayroong mga sumisenyas na tumuloy lang pero hindi naman makakaya lang. Hindi na makokontrol yan, Bal. At meron pang nanggagaling doon sa bahagi ng Quezon Boulevard. Yan yung malaking challenge dito. Basta parang hileran lang na mga sasakyan na dadaan sa kanto ito. Tutuloy-tuloy. Dahil nga doon sa nagpapaikot-ikot itong lugid na gamit nitong mga liboto na hindi may pasok ng tuluyan
yung hinihilang andas ng Poong Nazareno Romel Atray. Yan yung malaking katotohanan ngayon. Meron akong nakikita doon sa may pinakakanto. Doon sa may pinakakanto, merong isang nilalabas. Merong nilalabas na nasaktan o kung ano man ang nahilo dahil doon sa dami na ng tao na nagsasalubong alon ng iba't ibang mga tao, mga malalakas at mahihina ay talagang nagsasalubong na dito sa lugar na ito. Yung hindi magkamayaw itong mga nagbabantay na mga hiyos dahil sa yung kanina, yung pinakaunahan ng tali, yung pinakaunahan ng tali ay nandito na sa nakapasok na ng mga 10 metro dito sa may Arlegi. Pero ngayon umaatras ay ulit. lumabas na muli. Paano makakausad yan? Atras abante. Abante tapos sa atras. Tama. Oo. Alam mo, Lakay Ray at Bal, bukod sa pagsampa sa andas, isa sa misyon ng mga dumadalo sa translasyon ay yung mahawakan yung tali. Correct. Yung iba, ang katwiran nila, di bali na ako hindi makasampa sa tali andas. Doon na lang ako sa tali. Yun yung pananampalataya, mahawakan lang yun, yung extension nung Poong Nazareno at kung ano man ang kanilang kahilingan, may himala. Madalas nga, Lakay, napuputol pa yung tali na yan Iba nga, inuwi pa sa bahay. Iba, inuwi sa bahay Sa dami ng tao, sa pagkakas. Romel Atray. Sige. Pumasok na muli yung pinakaunahan ng tali. Pumasok na muli dito sa may pinakaunahan. Ngayon ay yung mga matitipunong mga paikot-ikot meron nang nakahubad na lalaki na matitipuno ang nagtatangka ngayong ipasok yung lubid. Titingnan natin, medyo mas matibay dahil mas straight ngayon itong tali na papasok. Ito, pumasok na yung malaking bulto. Nakikita ninyo yung video. Pumasok na yung malaking bilang ng mga deboto dito sa may Arlegi Street. At mas malaking puwersa na ito. Ayun, nagkakaagawan na ng tali doon sa may pinakaunahan, yung pinakakanto mismo. Nagkakaunahan na. Yun, yung nakapasok na tali kanina ay umaatras na muli. Parang pero Val, maputol kita sandali. Pero dyan sa kinalalagyan mo, mula sa ika-4 na palapag ng isang gusali, medyo naagan mo na ba yung andas? Napatungo dyan sa direksyon na yan? Pinakadulo, ipaling mo ang camera sa kabila. Oo. Namamataan mo ba? Nababanaagan? Doon sa kabila. Doon sa kabila. Wala pa, hindi pa namin nakikita. Wala pa Hindi pa natatanaw So mahaba pala yung lubid, no? Ang lahaba ng lubid. Yung lubid ray na nakapasok na kanina, nasa 10 metro na yung nakapasok. Wala ron sa may Quezon Boulevard, papasok na ng Arlegi ngayon. Ayan, tingnan ko nasaan yung andas dito sa area na to parang ahas. Hindi na malaman kung saan ang direksyon. Yung pinakaunahan nito ay paegis-egis. Parang isang parang yung surfer. Parang surfer na paiba-iba ng direksyon. Yung pinakaunahan Kanya-kanya na Kanya-kanyang hatak na Dapat yan, isang direksyon lang, di ba? Walang nagagawa itong mga matitipunong mga iyot kung tawagin. Yung mga marshal. Eto, isang attempt na naman, medyo diretso sa ngayon. Itong tali ng andas ng Poong Nazareno ay medyo diretso sa mga oras na ito. Dumiretso na. Yan na. Dumiretso. Pero ito, titingnan natin kung paano mangyayari. Dahil doon sa may pinakaunahan. Medyo nakalinya na sila. Nakalinya na sila ng diretso. Ayan, medyo diretso ngayon. Ayan, nakalinya na sila ng diretso. Nakikita ko na naman yung kasing laki ng katawan. Ang lalaki ng katawan. Malalaking katawan. Para mga kamag-anak ni Hercules. Titingnan natin kung may papasok na lang tulong yan. Itong andas. Dahil diretso na. Ayun, ang masakit na katotohanan. Bumalik na naman. Nawala na naman sa linya, kumbaga. Nawala na naman sa linya yung tali. Ayaw pa usarin, Diyan sa may Arlegi. Habang mas marami na ngayon yung bilang. Meron nang nagpapakawala ng hose ng tubig mula doon sa may pinakataas. Pero pagbaba ay parang ambon na lang. Ganong kataas yung lugar ng mga taong nagsasaboy ng tubig.
nagsasakay ng tubig mula doon sa may mataas na bahagi. Mas mataas pa dito sa ikapat na palapag. Nasa 6 hanggang 7 palapag na gulal. Nagpapakawala ng tubig. Habang doon sa baba, yung pinipilit na idiretso na tali ng andas Okay, kanya sige. pong Jesus Nazareno ay wala na naman at pabalik-balik doon sa may bahagi ng Quezon Boulevard. Hanggang sa mga oras na ito, Ray at Romel, ay wala pang kaming nakikita Yung na andas. indikasyon Na papasok dyan. na ng Sa Our Lady. Arlegi itong andas ng Pong Nazareno. Bal, babalikan ka namin, ha? Oo. Hindi ko alam kung sino sa ating mga kasamahan yung nandito Sige, sa check bahagi natin. ng Quezon Boulevard. Oo. So pansamantala, mula rito sa kanto ng Arlegi at Quezon Boulevard, kasama ko pa rin si Utoy Gaddafi Jr. at ang ating technician na si Sir Rene Abinalis. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat Val Gonzales. Naku naman yan pong sitwasyon sa may area ng Quezon Boulevard, Siya ay kanto ng Arlegi. Ang ating reporter ay nagre-report mula sa ika-4 na palapag ng isang gusali. Kaya kitang-kita nakuha mo niya yung style namin ni partner kapag ganyang crowded sa baba, umaakyat sa building. Oo. Kailangan madiskarte ka talaga. Madiskarte ka para kita-kita mo yun sa baba. Ano, ha? Alright, ating unang alamin ng update dyan sa area ng Carlos Balanga. Sa may Carriedo naman to. Nakita kaya, nakalagpas na ba dyan, Boy, itong andas ng Pong Jesus Nazareno? Boy Gonzales. Lakay Ray Romel, punong-puno itong Carlos Balanga. Kung galing ka ng MacArthur Bridge, ay mapunta doon sa may Quinta Market. Punong-puno ng mga deboto at nag-aabang sa pagdaan. Pero yung iba ay may mga nanonood ng na meron sa LCD na malalaki ang kaba ng Carlos Balanga. Maging dito sa Carriedo. Visualize muna tayo dahil sa wala tayong signal ng internet dito. Okay lang, sige. Sige lang, go ahead. Go ahead. Malinaw. Ano nakikita mo? Yung mga LCD na may monitor ng kung ano ang nangyayari o yung tuloy-tuloy na misa dyan sa loob ng simbahan ng Quiapo. At mas maraming tao ang Hidalgo, ang Carlos Balanga at Carriedo. Pero ngayon, naglakad ako dito sa Hidalgo. Ang tumbok mo ng Hidalgo, ang labas ito ay Villalobos Street. Yung Villalobos Street, ito yung pagkapapasok na. Nasa simbahan. Yun yung na. pabalik na. Oo. Yung pabalik nakaikot na. At nakaikot na. Mamaya pa yun. Oras na, may gitna sa 10 oras yung translasyon. At mga nadadaanan ko rito, may mga tinatawag nila sanidad. Nagpapakain ng palabok, ano man pagkain, nagbibigay. Kasi piyesta ngayon ng Quiapo eh. Tsaka yung kaya daming pagkain dyan. tsaka yung tuwing yung ganito, pero talaga napapakain, tawag nila doon na Caridad. Caridad ang tawag. Ayun, nagpapakain at yung dito sa kahabaan ng Carriedo at dito sa Hidalgo, malapit dito sa area ng Villalobos. Nakapasok na tayo dito, Lakay Ray Romel. At gusto ko makita mamaya yung mismong Plaza Miranda kasi punong-puno na rin na mga deboto. Yung iba ay pag papasok na yan, dito yung dumadami yung mga deboto sa area ng Villalobos Street at ng Carlos Balanga at sa area ng Carriedo. Punong-puno itong yung Plaza Miranda. Ayan, maririnig mo yung mga nakikinig ng misa na nasa labas ng simbahan ng Quiapo. Hanggang dito na lamang yan kasi nakaharang na yan dahil sa para bigyan daan mamaya. Yung Villalobos sa Hidalgo, sarado na yan. Tapos yung kung galing ka ng Evangelista, sarado rin yan para makapasok sa loob na simbahan. Kaya yung iba, nakikinig na lamang ng misa
dito sa area ng sa labas, sa Carriedo, Evangelista, Hidalgo, at dito sa area ng Carlos sa Palangka. Yan pa rin ang sitwasyon mamaya. Boy. Isang tanong lang ako, Boy. Yan sakay. Sa dami ng taon na iyong pagko-cover ng traslasyon, ngayon mag-aalas 3 na ng hapon. Sa tingin mo, Boy, sa iyong sariling pagtaya, matatapos ito bago mag-alas 12 ng haping gabi? Kung hindi kasi bumabagal yan sa area ng Quiapo, yung pinakamaliit na kalsada dyan ay carousel. Yung carousel, malaki lang na para bang isang truck na malaki isang kasa lang. Yun lang isang pinakamaliit. Halimbawa, galing ka ng dadaan niya ng Nepomuceno Street. Tapos dadaan niya ng carousel. Tapos sa may Arligi, papunta dyan sa may simbahan, sa may San Sebastian Church. Yung Dungaw, yung pinabangit na Dungaw sa may San Sebastian. Kaya nga. Yan yung maliliit na kalsada. So sa tingin mo, Boy, sa tinatakbo ng sitwasyon, aabutin pa yan ng pasado alas 12 ng haping gabi? Alas 3 na. Kung di magbabago at hindi babagal. Kasi minsan... Mabagal sa may Arlegi, di makapasok eh. Pagka kasi naatak na, yung iba pumapasa. Pagka nababago yung takbo direksyon. Yung direksyon. Kasi kaya nga yung guide nila, yung pinakalubid, minsan hindi mo na makita yung lubid. At kanina nga, talagang nung galing tayo kanina sa Ayala Boulevard, sa may Ayala Bridge, talagang kung gano'n ang takbo, bumabagal. Pero pagka yung kasi meron kasi kasabay yung police sa Hios. Yes, sila yung kanina nawala rin sila sa dami kanina ng mga deboto. Kaya yan yung sa tansya ko lang, pagka inabot na alas 12 ng ating gabihan, sa tingin ko ay pabilis-bilis. Mabilis pa, Basta malagpasan lang yung mga masisikip na kalye dyan. Diyan lang naman. Tapos iikot dyan sa mga kalye ng Quiapo, lalabas dyan ng Guzman Street. Babalik ulit sa may Hidalgo. Tapos dadaan ng Carlos Palangka at kakanan ng Villalobos. Yan yung dadaanan mamaya yan. Pagka kasi, yung iba kasi ngayon lang dumarating na Lakay Reyra Romel. Yung iba ngayon lang pumapasan. Kaya dumarami pa yung... Diba, sumasalubong pa eh. Yung iba ay pumapasan dyan pagdating ng area ng Quiapo. At ngayon pa lang parating. Kaya doon dumarami. At yung Arligue, dyan sa may area ng Hidalgo, napakarami na yan. Yung vicinity ng area ng Quiapo. Babalik tayo mamaya, kukuha tayo ng footage dyan sa kahabaan ng Quezon Boulevard. Hindi ko lang alam kung nandiyan si Edwin pa sa Quezon Boulevard. Sige. Balikan namin kayo yung lahat ha. Para makita natin yung pinaka-dami ng tao dyan sa harap na simbahan. Kanina, banggit ni Director Arnel Aguiles, nasa 35,000 yung vicinity ng Quiapo. Hindi ko lang alam kung dumami na ngayon ang nandito sa vicinity ng simbahan ng Quiapo. Para sa translasyon na 2026 special coverage, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Translasyon 2026 DZRH Special Coverage. Huwag po kayong bibitiw mga kaibigan sa pagtutugpo sa ating special coverage para po sa Translasyon 2026. Kami po ay magbibigay pa rin po sa inyo ng real-time na sitwasyon sa Quiapo area. Kaugnay po nitong prosesyon, translasyon ng poong Jesus Nazareno. Kanina sa report ni Valdebe yung pinakalubid hindi makapasok-pasok sa Arlegi. Paano kanya-kanyang direksyon? Yung andas yata, nasa nasa may Carlos Palangka pa. Ay sus apo. So kung babasahin mo yung sitwasyon, mukhang malayo-layo pa tayo sa malayo-layo pa tayo sa exciting part. Kasi kung titingnan mo parang abante atras abante Ayan anyway mga kaibigan, kami hoy pansamantala muna magpapaalam na aking partner si Lakay Romel Fuertes. At anytime ay papasok na po ang ating host si Wonder Woman. At standby Giselle Ricafort. Yan. Inyo pa rin po mga lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para pa rin po sa special coverage ng DZRH Translasyon 2026 para po sa DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 3:05 ng hapon.
refreshing paste ko.